Humigit kumulang 11 hours ang biyahe mula Maynila papuntang Isabela kung sasakay kayo ng van o bus. Tarik-tariang rice and corn fields ang makikita nyo sa inyong biyahe. Pero bukod dito, panalo rin ang scenic view ng Sierra Madre at Cordillera. Dahil may kalayuan ang karagatan ng Isabela, tanging ang ilog na to ng Magat ang pinanggagalingan ng tubig para sa buong probinsya sa tulong ng Magat Dam. Ang Magat Dam ho ay kinonstruct din ito para rice production, power generation, aquatic resources, and tourism. Feasibility studies ng Magat Dam ay nag-umpisa noong 1975. And then it was completed in 1982. Ang irrigation waters nito ay ang natutulungan niya ang probinsya ng Isabela, Quirino at Ifugao. Isa ang Magat Dam sa pinakamalaking dam sa Pilipinas. Napakalaking tulong ho ang Magat Dam dito sa Isabela at sa mga karatig probinsya, lalo na ho sa rice production. At ganoon na rin sa power generation, sa mga kuryente. Malaking tulong dito halos sa buong Luzon. Bukod sa produksyon ng kuryente, dagdag kabuhayan din ang mga nahuhuling isda mula sa dam. Pwede natin gawin yung mag-boating, mag-fishing. Yung fishing talagang pwedeng mag-fishing, wag lang within this 1 kilometer from the dam. At kung gusto niyo namang mag-boating sa very scenic na water reservoir na to, maglaan lang ng 200 to 300 pesos, depende sa usapan niyo ng mga bangkero na sila ring mga mangingisda sa dam. Kung nagpaplano kayong magbakasyon dito, huwag mag-alala sa matutuluyan. May maganda at di kamahalang Travelers Inn gaya nito. Prices start at 850 pesos per room. Siyempre, mas mataas ang presyo kung kukuha kayo ng package na may kasamang buffet. Kasama sa wide array of choices ang Pinoy's all-time faves gaya ng kare-kare, Kaya na bro. fish fillet, at ang all-time pampabata, crispy pata. Ang mga pangalang Isabela ay hango sa pangalan ni Queen Isabella II ng Espanya noon. Isang pagpupugay ng mga Kastila para sa kanilang reyna. Hitik na hitik sa land resources ang probinsya. Ang land area nito ay humigit kumulang 12,000 square kilometers. Kaya ito ang nagsisilbing rice granary of Northern Luzon at corn capital ng Philippines. Isabela ang #1 producer ng mais sa ating bansa. Kaya mapa-yellow corn man o sweet corn, meron dito. At mabibili ang mga ito ng mas mura kaysa sa Maynila, syempre. Welcome to the corn capital of the Philippines. Ano, sama ka sa biyahe ko? Samot-sari ang nagagawang mga pasalubong o pagkain mula sa mais. At dito sa snack house na to, kompletos recados.
Okay, mga biyahero, nandito tayo ngayon sa Mangi Food House. Mangi ay iba term ng mais o corn bilang nandito tayo ngayon sa corn capital of the Philippines. Siyempre, hindi nila palalampasin na gumawa ng mga iba't ibang klaseng pagkain gamit ang corn. Now, depende yan eh. Like for example, meron tayong carbonara. Yung kanilang pasta ay made out of corn flour, which is around 40% yata. Same goes with their tacos. Kaya nakikita nyo, bakit color ube or color purple? Dahil anong klaseng corn yon? Ito yung tinatawag nilang purple corn. Kaya nagiging ganyan yung kulay. Pastillas, no? Pastillas din, gawa din sa corn. Lahat gawa sa corn. Pero kahit yung kanilang kape, na apparently, this is... Kumbaga ito kasi parang concoction na lang nila to eh, no? But this one kasi ever since before, mga matatanda ito na yung ginagawa nilang kape. At nakakatawa lang din, sabi nga ni ate na parang meron kang cereals. Yep, you heard it right. Corn coffee nga. Matagal ng tradisyon ng mga taga-Isabela ang paggawa ng corn coffee. Mas sagana kasi dito ang mais, kaya ito ang naisip nilang tustahin. Pakuluan at syempre, inumin para uminit ang tiyan sa umaga. Sa 20 pesos per cup, pasok na pasok sa budget ang corn coffee na to. Don't expect na may hit siya o may caffeine dahil, well, wala talaga siyang caffeine. So you can take it kahit malapit ka nang matulog, walang problema. Now, okay din dito sa corn coffee. Okay, it doesn't taste like coffee beans, pero andun yung essence ng roasted something. Roasted something at sarap din yung hagod eh dahil nga medyo it's warm, it's roasted. So parang kape nga din. Now if you take a closer look, apparently naging dessert din to dahil gumagamit sila ng sugar and milk. That perfect combination. So para sa mga may sweet tooth dyan, isipin mo, kape na parang champurado. Ganon. Okay siya. Interesting. Very good. Corn coffee! Check! Itong ibang corn delicacies naman ang titikman ko. Maging corny kaya ako? Ang lasa nito? Ang tanong, nung gumamit sila ng corn flour, nagbago ba ang lasa? Or pareho din? I don't. Same texture, same taste. Actually, ito hindi naman to bago dahil yung kulay lang eh. Dahil usually, di ba, kahit sa Mexico, mga Mexican food, di ba gumagamit talaga sila ng corn tortillas, yan. Dito lang iba yung kulay. Actually, mas nagiging interesting siya dahil iba yung kulay eh. Di ba? It's not yellow, it's purple. Alright. I guess pareho din sa gisado. So, corn shake. But wait, there's more! Ang pinataro! Breaking news. Mukhang gata dish to. Mukhang pang merienda. Mukhang may sago. At for sure, may mais. Yep. Yung paborito niyong ginataang. Not too hot. Just warm. Warm. Atay. Ginataan eh. Para makita yun. Isa pang activity sa Isabela ang pamamasyal sa organic farms gaya nito. Pero may mga ilan-ilan na nagko-culture hindi ng crops, kundi ng freshwater sea creatures gaya ng ulang. O kilala bilang freshwater giant prawns. Nagsimula ang negosyo na to dahil nagandahan daw ang mga mag-asawa sa itsura ng ulang kaya nag-alaga sila nito. Ang
simpleng pag-aalaga ba biglang naging negosyo. Ngayon, libu-libong ulang na ang nabebenta nila taon-taon. Ang Isabela, historic din may tuturing dahil isa ito sa ginawang base ng mga Hapon noong World War II. At ang mga tunnel na gaya nito sa Ilagan ang nagsilbi raw kampo ng mga Hapon noon. For an entrance fee of 30 pesos, get a chance to do a little time traveling pabalik sa panahon ng Japanese occupation. Narito ang mga sikat na Japanese generals at ang kanilang mga tungkulin. At ang mysterious treasures daw ni Yamashita. May mga life-size models din ng Zelda para sa mga gustong ma-relive ang sinapit ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Hapon. Pero isang trivia mga biheros, aksidenteng na-discover lang ang tunnel na to ng mga bata na naglalaro ng taguan sa Ilagan. Nakakita raw sila ng iba't ibang mga lagusan na tila may mga ruta. Naisipan ng lokal na pamahalaan na gawin ito atraksyon at historical tour na rin sa bayan ng Isabela. Bayan ng Ilagan ang isa sa mga progresibong bayan sa buong Isabela. Pero sa sentro nito, makikita ang isang paalala ng kanilang pagtanaw sa mga kinagisnan. Ito ang naitala na pinakamalaking butaka o rocking chair sa Guinness World Records noong 2003. Tinawag din itong Butaka ni Goliath dahil sa taas nitong 11 feet at lapad na halos 10 feet. 20 tao raw ang nagdala ng butaka na ito dito sa bayan ng Ilagan. At ang ginamit sa paggawa ng butaka na ito, parehong-pareho lang sa materyales na ginagamit sa paggawa ng normal size na upuan na butaka. Chill lang tayo nakaupo dito sa City of Ilagan, kung saan nakasituate nga yung pinakamalaking rocking chair in the whole wide world na gawa sa Nara. Now, bakit? Dito yan sa City of Ilagan, kung saan mayaman sila sa Nara at kung saan kaya naging rocking chair to dahil ito yung simbolo ng kanilang pangunahing pangkabuhayan, which is furniture making. And you surely won't miss this huge rocking chair dahil situate siya sa puso ng Ilagan to eh. Ang dami mga kotse. Kakaroon na nga ng traffic eh. Pero anyway, chill lang tayo dito. Relax lang tayo dito. Yan. Ito yung normal size ng butaka. Di ba? Correct. Nandito tayo ngayon sa Butaka Street dahil nga, I guess, dito nga ginagawa yung mga butaka katulad niyan. Kuya! Sige, please. Ito ba yung starter kit nyo? O sige, ano po ba Tapos magpapattern po. Nagsimula ang paggawa nito noong panahon ng mga Kastila. Mas gusto kasi nila ang more relaxed, curved seat na may flat armrest at makakapahinga ang paa. Pinakaupuan naman at sandalan nito, gawa sa ratan for good ventilation. Kaya butas-butas ito. Mula sa salitang butasan, hango ang pangalan nitong butaka. Di raw kasi mabigkas ng mga Kastila ang salitang butasan. Tradisyon ng mga taga rito ang paggawa ng butaka. Si Ray Villanueva, o Jo, ay isa sa mga gumagawa pa rin ito hanggang ngayon. Ang paggawa ng butaka ay namana ni Jo sa kanyang ama na halos 50 taon din itong naging hanapbuhay. Ano yung usually na klaseng kahoy yung ginagamit nyo? Nara po. Nara. Bakit Nara? Yan po ang pambansang kahoy. Pambansang kahoy. Bakit yun yung pambansang kahoy? Matibay ba siya? Ano yung mga qualities ng Nara? Bukod sa pagiging matibay. Yung mga grains niyo po, nakikita niyo po lang. Ang kagandahan pa sa paggamit ng Nara, napakatibay nito. Pero dahil ito ang palaging gamit ng mga Isabelianos, bumaba ang bilang ng mga puno ng Nara sa probinsya. Ano yung pinagbabawalan na ba ngayon limitado na po ba? Limitado na po. Kasi kalbo na po daw sa bundok na. Kailangan na pong magtanim. Kaya naman tanim. Styrofoam na lang gamitin natin.
Pwede rin po. Dalawa lang sige. Para di maubos ang mga puno ng nara, ang mga locals na rin ang nagtatanim nito sa kanilang mga bakuran. Ultimong mga pinagputulan na nara, hindi nasasayang dahil ginagamit nila ito sa paggawa ng mas maliit na versions ng butaka bilang souvenirs. Ah, cute naman no? Ito ang... Mini butaka. Anong parte po ito? Upuan! Ito yung upuan! So, ninunumero nyo na lang para alam nyo yung parte. So, nagkakaroon kayo ng linya para alam nyo kung... Ano, kumbaga parang modular na lang siya, no? Dinidikit na lang. Lego. Parang Lego. Sa unang tingin, mukhang mas pinadali lang dahil sa mga pattern. Gaano katagal bago makagawa ng isang ganito? Ang isang piraso po, isang araw. Isang araw! Ang tagal naman. Ganun po kahirap. Yun. Kapag ganun kalaki, Isang araw lang din po. Kung ano yung paggawa sa... malaki, Parehong-pareho? Ganun din sa mga. Kasi ito po, mabusisi po yung mabusisi din. Ano mas mabenta? Itong maliit o yung mas malaki? ito maliit. Mas mura yun. Magkano to? 300 po. Saan ginagamit? Sa mga Ah, duwende? tourism po. Yung mga pumupuntang dayo po. Souvenir nila. Ah, souvenir lang. Patungan ng cell. Pwede rin. Ano? Hmm. Wait lang, kakadali lang ha. Lumaki yan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, nauna nang nanirahan ng mga Agta o dumagat sa Isabela. Tuwing umaga, bumababa sila para maligo at maglaba sa ilog ng Abuan. Magandang umaga po. Ano po ginagawa niyo dito? Maglalaba? Ayun. At maliligo. Ako naman, mamamangka. Okay lang. Sobrang refreshing na makakita ng ilog at makasakay sa bangka. No wonder sa ganitong oras, pumupunta ang mga dumagat sa ilog ng Abuan. Sa pampang ng ilog ng Abuan, naninirahan ng ilang mga agta. Binigyan sila ng gobyerno ng mga housing na gaya nito. Pero patuloy pa rin sila naglalaro sa kalsada kasama ang ibang bata agta. Bagamat patuloy ang pag-unlad ng Isabela, ang mga grupo ng agta na ito, malakas ang kapit sa kanilang mga kinagisnan at payak na pamumuhay. Kung magtanim ng palay, fishing, pangunahan yung palos tapos yung ludong. Masasarap po yun na isda, ma'am. Yung banap, yung parang banap. Hekan na ite Elias Fernandez atubong palanan mapia dimang ni kamatanan. Walang bahid ng karangyaan o teknolohiya. Ang ibang agta na gaya nila, umaakit pa ulit ng bundok dahil mas komportable raw sila doon.
kamlat Isabela ita makpalhaya maketa na magkaganda. Hanggang ngayon, kitang-kita pa rin ang impluwensya ng mga Kastila dito sa Isabela. Ang mga sinaunang simbahan gaya nito ang mga patunay. Para sa mahihilig magbisita iglesia, may mga mangilang-ilang simbahan na pwede niyong pasyalan. Pero para sa mga bihero na naghahanap ng excitement, you can get up close and personal with some animals. Tigre at may python. Sila, sina Maria, Jesusa at Jo Marie. Natagpuan daw sila sa lambak ng Cagayan, nakarating probinsya ng Isabela at dinala rito para mapangalagaan at maprotektahan. Ngayon, humigit kumulang 30 feet ang haba ng dalawang python na to at may bigat silang lampas 200 pounds kada isa. Kita nyo naman, 10 tao ang kailangan bumuhat sa dalawang sawa na to. Sa kabilang bayan naman ng San Mariano, huwag mangamba. It's just buhaya. Layunin ng foundation na to na alisin ng takot ng mga tao sa Philippine crocodiles at pangalagaan ng Philippine crocodiles dahil critically endangered na ang mga ito. Ang pangunahing layunin namin ay i-conserve at i-protect ang Philippine crocodile sa kanilang natural habitat. Ang negative perception po ng tao tungkol sa buhaya ay nagiging positive na. Ang sabi ng mga scientists noon, ang buhaya or Philippine crocodile ay extinct na dito sa Region 2 or sa Isabela. Pero nagkataon na noong March 17, 1999, ang isang farmer ay nagbigay sa amin ng Philippine crocodile. Madali lang daw makita ang pagkakaiba ng Philippine crocodile sa pinsan nitong saltwater crocodile. Ang pagkakaiba po ng Philippine crocodile at saltwater crocodile ay ang Philippine crocodile ay hanggang 3 meters maximum lamang po ang pwede niyang ilaki. Samantalang ang saltwater crocodile ay katulad halimbawa ni Lolong na umabot siya ng 20.1 feet. Maliban po doon, kung makikita ninyo dito sa likod ng Philippine crocodile ay meron po kayong nakikitang 4 hanggang 6 na bukol. Samantalang sa saltwater crocodile po ay hindi po sila nakikita doon. Ang isa pang pagkakaiba ayon sa aming pag-aaral, ang Philippine crocodile ay small, shy, and do not attack unless provoked. Ngayon, sa bayan na ito ng San Mariano, aabot na sa 84 ang total population ng mga Philippine crocodile. At sa kanilang rearing station, di lang viewing ang pwede niyong gawin dahil maaari ring mahawakan ang baby crocodiles. Huwag mo siyang Relax na lang. Hindi mo lang konti. Wala mo pala si Ma'am Ganyan lang siya, di ba? Hindi naman siya Cute? nakakatakot eh. Cute ba, Ma'am? Dinadala natin ng mga bata papunta po sa reading station para mabigyan sila ng kaalaman tungkol sa pangangalaga, hindi lamang ng buhaya, kundi lahat ng ating mga biodiversity dito sa Sierra Madre. Karamihan ng ating mga visitors ay nagbibigay sila ng donation kung saan yun din po ang inilalagay natin dun sa fund ng CROCS program, yung Crocodiles in the River and Our Children in the School program. Kaya biheros, huwag matakot sa buhaya. Dadalaw kayo rito sa San Mariano, Isabela. Di lang mga buhaya, kundi mga kabataan sa probinsya, matutulungan nyo. Sa kabilang bayan ng Kabagan, may sikat na lamang tiyan. Ang pansi! Kabagan! Tama ang dinig nyo! Pansi nga! Para kasi sa mga ibanag, pansi ang tawag nila sa pansit. Kaya kapag umorder kayo, make sure you say, pansi! Maraming sahog. Expectation.
quail eggs, lechon kawali, gulay, soy sauce. Ito yung mga makings ng masarap na pansit eh. Una, ginisa ang bawang, sibuyas at toyo. At saka nilagay ang pork broth. At doon niluto ang pansit Mickey. Pinakuluan ng 5 minuto. At saka niluto ang mga sahog ng gulay. Pag naluto na ang pansit, maaari nang isama ang gulay dito. At saka isunod ang toppings na itlog ng pugo at lechon kawali. Masarap ng baboy. Alam mo, ito na dinner natin. Ano nga ba yung difference ng pansit canton pati pansit kabagan? Parang mas marami ng rekado to. Ang sarap yung texture ng noodles. So yung noodles, gawa dito sa kabagan, hindi ko pa rin ma-pinpoint kung ano yung major difference, pero hey, if it tastes good, di mo na kailangan alamin kung paano nila ginawa. Basta kapag dadaan kayo sa main highway at sabihin na natin mula kayo sa Tugigaraw, dahil mas malapit ang Tugigaraw eh. Galing kami kasi sa malayo. Ay, malayo. Pero kapag galing kayo Tugigaraw at meron kayong panahon, pwede kayong dumalaw dito sa Kabagan at mag-order ng pansit Kabagan. Pero kung order kayo ng mas malaki gaya nito ng good for 10 to 15 persons, ihanda ang inyong 500 pesos. Masarap siya pero hindi siya ganun ka. Alam mo yung may mga ibang pansit na nalulunod sa sauce. Ito hindi eh. Hindi. But pansit canton na may itlog. Na may lechon kawali. Yeah. You get my point. Ngayong busog na sa pansi, maaari na natin gawin ang ating next activity. Caving. Ito ang Santa Victoria Caves. Naging pugad din daw ito ng mga Hapon noon. Nahati sa dalawa ang kuweba. Isa na rito ang main cave. Nandito tayo sa main cave, kung saan dito natin makikita yung different rock formation, mga stalactite, mga stalagmite. Umabot daw sa siyam ang mga kuweba rito sa Ilagan Sanctuary, pero dalawa lang ang pwedeng pasukin ng mga beginner dahil ang iba medyo mahirap nang pasukin. Isa pang bahagi ng Santa Victoria Caves ang Moon Cave. Dahil sa tuwing gabi raw at tumama rito ang liwanag ng buwan, boom! Lumiliwanag daw ang kuweba kahit gabi na. Dito rin po yung bat cave natin. Pero ang pinakasikat at pinakamagandang kuweba, ang Altar Cave. ₱75 ang entrance fee sa caving. Kasama na sa bayad ang helmet at syempre, guide fee. Di ko raw maaring iwan ng Isabela nang di natitikman ang kanilang suman. Pwedeng pasalubong option to mga biyero. Meron pa ba kayong shotgun sa loob? Eh, wala po. Kasi parang gumagawa kayo ng bala ng shotgun. Bala lang po ang sa Bala amin. lang, bala Opo. lang. Wala pong shotgun. So, ito, alam mo, ang dami na namin talagang na-feature na kakanin na delicacy talaga sa buong Pilipinas. Pero
Mukhang iba na naman yata to, no? Ano po ba yung... Anong klase yan? Malagkit na kanin. Tama? Opo, malagkit na kanin. Opo. Malagkit na kanin. Tapos noon, ano pa yung halo? Yung nyug po. Nyog. Ang lupit ng isang tied to each other kind of suman na ito, no? Kung ang ibang suman nakahiwalay pa ang latik at asukal, ang suman na to magkakasama na ang malagkit na kanin, latik at gata. So, ito, ano na siya? Matamis na. Opo. Ayun. Teka, ano nga palang pangalan nito? Inatata po. Inatata. Opo. So, bakit inatata po? Base po doon sa kwento-kwento po nila, pinagsama daw yung ina at tata. Yung parang... Inay at tatay. Parang Opo. ganon. Yan naman pala eh. Ayon kasi sa locals, ang pangalan ng inatata ay isang paalala na ito ay isang pagkain na gawa ni nanay at ni tatay. Isang tanda na ang meriendang ito ay mula sa paghihirap ng ating mga magulang. Magkano po yung benta nyo? Ano ba? Kada isang dosena o... Ay, 30 pesos po doon sa 30 pwesto. pesos? Opo. Sa pwesto po. Mabili to siguro pag New Year. Opo. Saka pag, ano, yung piyesta ng patay po. Pati piyesta ng patay. Opo. 2, 4, 6, 8... so isang dosena nga po. 10 lang po. Hindi ako marunong. Alam mo, bumaksak nga po talaga ako yun. 2, 4, 6, 8, 10 nga. Mula pa noon, di nagbabago ang estilo ng mga paggawa nito. Ang bawat piraso, binubuhol pa rin ng mano-mano. Yun naman, ang bawat piraso ng inatata ay made with love. At dito sa paggawa ng inatata, 10 years nang nagbabalot ng suman ang mga manggagawa. Sa bawat araw, nakaka 4,000 to 5,000 pieces ang nababalot nila. That's 500 pieces made by each worker in a day. Ito pwede na kainin. Pwede na po. Pero, sinisteam nyo pa itong mga to. Opo, kasi po ito luto na siya, pwede na pong kainin. Okay. Pero kasi itong dahon niya, siya lang yung ini-steam po para Ano lubos para, ang... para maganda yung kulay? Opo. Tapos lalabas po yung ano na yung pagka yung parang yung langis niya. Para lang Sumara. Pasensya na naman. sige po, okay. Naka 60 pesos na ako. Wala pa sir. Wala ba ba? Wala pa. Yung dalawang ganito na yun. No? Ang sarap. Hindi siya ganun katamis. Ayun lang, no? Paano siya tinatanggal? Paano po yan? Okay. Kalau hindi yung lasa, sarap pa rin. Hindi na nakapagtatakang ipinangalan ng Isabela sa dating reyna ng Espanya dahil sa ganda at yaman ng kapaligiran nito. Wala mang action-packed activities o sobrang sikat na tourist spots, hindi matatawaran ang alindog ng probinsya. Ito ang pagbibigay halaga ng mga Isabelianos sa inihain sa kanila ng inang kalikasan. Yan ang tunay na highlight ng biyahe ko rito. So, until next week, viajeros!
Pag pupunta yung mga turista dito sa Ilagan, saan nila mabibili? Sa Butaka po. Sa Binalay. Doon sa po sa Pasalubong. Butaka. Doon sa may malaking Butaka. Pharmacy? Hindi po. Pasalubong Center. Pasalubong Center. Doon sa may Binalay po. Binalay Butaka. Kanina yung inupuan mo, yun yung butaka. Ah, yun yung butaka! Corn Jake? I'm guessing this is corn ice cream. Vanilla ice cream. Butaka. Butaka. Ano lang po? Ito na lang po. Wait lang, andali lang ah. Lumaki yan. Bisa, tama. Galing sa pitik. Ayos na. Isang malaking longganisa ito. Latik, fantastic, at very good. Ang dami niyong hayop. Meron kang mga aso. Meron kang kambing. May kalabaw din. Tama na. May nahuli na kayo? Ah, limasag. Hipon. I guess ito talaga yung parang feeling ko dream ng mga tao na self-sustaining area. Mga bihero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click.